So magandang araw o magandang hapon sa inyong lahat. Ako po ay si Brother Joars, ang inyong guro. Sa presentasyong ito, gusto kong ibahagi na naman sa inyo ang mga salik sa tagumpay sa pagkatuto ng wika. Sana yung nauna kong presentasyon may natutunan kayo at sa ngayon ituloy-tuloy natin ang ating talakayan. Dito naman tayo pupunta sa tinatawag nating ang tagumpay sa pagkatuto ng wika. Una, ito yung tinatawag nating motibasyon. Marahil may kaalaman na kayo, mayroon na kayong ideya kung ano yung motibasyon. Nahahati ito sa dalawa. Ang una, ang panlabas na motibasyon or the extrinsic motivation sa Ingles, at saka yung motibasyong intrinsic, yung panloob naman ng motivasyon. Okay. Ano naman itong panlabas ng motivasyon? Integratibong motivasyon, pagkagusto na makahalubilo ang isang kultura ng mga tao na Filipino ang sinasalita. So, isa itong intrinsic, kagaya sa atin sa Cotabato City, ang extrinsic na motivasyon. Gusto natin makahulubilo ang iba't ibang kultura. At saka dito sa Cotabato, unique tayo. May mga Cebuano, may mga Ilonggo, Ilocano, at saka iba't ibang tribo ng Bangsamoro. At meron tayong 13 tribo ang Bangsamoro. Alam na inyo yan. At saka iba't iba yung kanilang kinagisnang wika. Ngunit, masaya tayo. Meron tayong Cotabato Tagalog version ng ating lingua franca. So, yun integratibong motivation. Sa extrinsic motivation na makikita na gusto nating matuto din sa ibang wika o lalo na kung paano natin sinasalita itong ating wikang pambansa na tinatawag nating Filipino. Sunod ay ang tinatawag ng motibasyong instrumental. Itong motibasyong instrumental, ito yung pag-asam na nakatuntong sa isang pamantasan o trabaho ng mataas sa pagsahod dahil sa alam na ang wika. Kagaya sa inyo, ang Filipino ay major ninyo, so gusto niyo itong matutunan at sa higit sa lahat, gusto niyong damihan ninyong kaalaman. Kasi balang araw magagamit ninyo ito. Ito yung tinatawag ng instrumental na motivasyon. Then ano naman yung pangalawang uri ng motivasyon? Ang intrinsic motivation. Panlabas ang isa, ngayon sa intrinsic yun naman yung panloob. Ito'y likas na kagustuhan sa pagkatuto ng isang wika. So, internal. Ang ating kinagisut ng wika ay ito yung ating wika mismo. Likas na sa atin na. Kung ikaw isang Magindanaon, likas na sa'yo dahil ito yung naririnig mo sa iyong pamilya, sa bahay mo. Ako bilang isang Cebuano, ito yung naririnig ko. Okay? Sa Cotabato naman, ang ating mother tongue dito, naiiba, hindi naman Magindanaon, kundi Tagalog. Pero Cotabato version. Kasi naiba yung pananagalog natin sa Luzon. Ating malinaw yan sa atin. Ito yung innate, likas na nasa atin ng kagustuhan sa pagkatuto ng wikang yon. Okay? So, yun yung unang nasatawag nating salik sa pagkatuto ng wika. So, huwag kalimutan na yun yung motivasyon. Pangalawa ay ang mga guro. Una, salik sa pagkatuto ng wika, ang mga guro, kayo yun in the future, ako yun bilang guro ninyo, na isa sa mga salik kung saan ang bata ay natututo sa tinatawag nating wika. Kaya nga may mga tungkulin ang mga guro. At saka pag-unawa sa mga katangian ng isang mga aaral. Kaya nga ang guro dapat malawak yung alam. Sa pag-uugali, kasama niya doon. At of course, kasama yung lahat na kaalaman na ibahagi niya, lalong-lalo na sa wika. So, yun yung sunod na salik sa tagumpay ng pagkakatuto ng wika. Kaya nga, ang guro, talagang grabe yung papel na ginagampanan natin. Sabi nga, madali bang pagiging guro? Kaya nga, kung kayong tatanungin, bakit ang pagiging guro o pagtuturo ang kinukuha ninyo? Di ba napansin ninyo? Halos hindi tayo binigyan ng pansin ngayon. Noon pa sa ating pamahalaan, pag isang guro,
Kaya nga yung iba, ako ay nasasaktan kung tinatanong yung mga bata, anong gusto mo paglaki mo? Engineer, nurse, doktor, abogado. Pag tinatanong na, ayaw mo bang magiging teacher? Anong sagot sa bata? Ayaw ko. Ibig sabihin, nandoon pa rin mababang pagtanaw o pagtingin sa mga guro. Pero tayo ngayon, kayo sa mga bagong henerasyon, itaas nyo, iangat ninyo ang antas sa ating pagka-teacher. Remember, siguro narinig yung kwento. Ano yung kwento? Ganito yon. Lahat daw ng mga tao, mga professional, namatay lahat. Then, lahat, sinabi daw ng Panginoon na ipresenta nila ang kanilang lahat na nagawa nung nasa mundo pa sila. Kasi ito daw yung isa sa paraan kung saan makakapasok siya sa kaharian. So, inisa-isa yung mga professional. Tinawag yung abogado. Ikaw, sabi ng Panginoon, nung nasa mundo ka pa, anong nagawa mo? Pahambog na yung abogado. Alam mo, Panginoon, ang dami kong natulungan, mga mahihirap. Tinutulungan ko kasi wala silang kakayahan kung saan para ipaglaban yung kanilang karapatan. Sabi ng Panginoon, pumasok ka sa aking kaharian. Tinawag mo yung sunod. Ikaw, ano naman sa'yo? Sabi ng isa, engineer po ako, Panginoon. Ang dami kong natapos na mga proyekto, natulungan yung farm to market road. Lahat-lahat, mga mahirap, natutulungan ko. Sabi namang Panginoon, come, enter into my kingdom. Tinawag naman sunod. Ikaw, ano ka? CPA ako, Panginoon, banker ako. Alam nyo, marami akong natutulungan na livelihood, lalong-lalo ng mga mahirap. Kay pasok ka sa aking kaharian, sabi ng Panginoon. Ikaw, anong nagawa mo? Sunod naman tinawag niya, doktor po ako, Panginoon. Dami kong pinagaling, dami kong tinutulungan. Yung mga pera, yung mga walang pera, na may mga sakit, tinutulungan ko, ikaw pinababayad. Sabi ng Panginoon, come, enter into my kingdom. Sa madaling salita, tinawag lahat ng professional. Then, sa katapusan, may napansin ang Panginoon. Doon sa sulok, may isang tao doon. Sabi ng Panginoon, ikaw, anong nagawa mo nung nasa sanlibutan na yung buhay ka pa? So, hinay-hinay, tumayo yung tao. Wala siyang ipahambog. Pero tiningnan niya yung mga pinapasok sa kaharian. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, wala akong ipahambog sa iyo. Pero ang masasabi ko lang, Panginoon, kung di dahil sa akin, wala yun sila, Panginoon. Sabi na, I was the one who made them all. Kaya nga kayo mga education student, be proud that you are a teacher. Itaas yung antas. Noon, ang baba kasing pagtingin kasi mababa yung sweldo. Kahit na ngayon, mababa pa rin sweldo. Pero at sinahinay, tinataas ang antas. But be proud. You are the one who made them all. Kagayong sa kwento. Kung walang teacher, wala silang doktor, walang abogado, walang inhinero, wala lahat. Kaya nga, ang tungkulin natin bilang guro, ang hirap. Sabi nga, mahirap pagiging guro. Sa aking kalagayan, more than half of my life, nagtuturo ako, pero ang hirap. Kaya ang hirap. Pero mahalaga dito, mahirap man, pero masaya. Ano naman kasayahan? Hindi naman ako yayaman sa pagiging guro, pero ang kasayahan ko, kapag ang mga estudyante ko, kapag kayo, kahit na virtual ito, magiging guro na rin, magiging professional na rin kayo, yun yung aming reward na masasabi, I am the one who made you as a teacher. So sana malinaw yan. Yun yung isa sa salik sa tagumpay ng wika. At lalong-lalo na sa pagkatuto ng wika. Pangalawa, pangatlong salik na. Ang of course kayo, pag walang mag-aaral, wala ding guro. So ang pangatlong salik ay yung mga mag-aaral. Kasi sila yung ating kliyente. Pag wala siya, wala tayo. Kaya nga, pagbigyan din natin ng tuon o pansin, especially mag-aaral. Ang hirap, lalong-lalo na ma-assign ka sa section 11, yung the last section,
Pero sa ating education subject, sa inyong education subject, I think sinasabi man, teaching is a profession and it is a mission. Kaya nga, pag ma-assign ka man doon sa mga bulakbol na mga mag-aaral, be happy. And why? Sila yung nangangailangan ng tulong mo, hindi yung mga magagaling. Tingnan nyo yan. Yan yung malaking hamon. Kaya nga, tingnan din yung mga katangian na mag-aaral. Especially yung the taste, yung pandama. Makilala mo siya ng lubusan, makilala ka rin niya. Especially, kung ano talaga, bakit magulo itong mga batang ito? Bakit bugoy-bugoy ito? Bakit makulit ito? Pag kinausap mo yung bata, doon mo malalaman dahil sa pamilya, dahil sa background of the family. Okay? Then, ikaw bilang guro, dahil nga tungkulin mo ito, paano mo maibigay yung tinatawag natin kaninang motivation? Ano yung motivasyon? Para yung bang araw-araw, pagpasok ng mga bata o mga mag-aaral sa classroom, they're longing for a teacher. Yung gustong-gusto kanilang makaharap. Okay? Kaya nga, sabi ko, hindi madali ang pagiging guro. Okay? Then, makikipagsapalaran ka sa paggamit ng wika. Lalong-lalo na sa atin, ha? Tandaan nyo, lalong-lalo sa atin. Kanya-kanya sa atin, mayroon tayong kanya-kanyang wika. Mayroon tayong tono. Kaya nga, ako Cebuano, I am Cebuano. Madali lang mahalata kasi matigas ako magsalita. Nung nagturo ako doon sa Bacolod, may isang estudyante nagtatanong, "Brother, anong tribo mo?" Sabi ko, "I am a Cebuano." Sabi, "Wow! Bisaya, kagali." Siling niya, kay mga Ilonggo man doon. Sabi ko sa kanya, "Alam mo, kayong mga Ilonggo, Bisaya din kayo. Matigas man ako magsalita, pero ang may Ilonggo, mas matigas pa magsalita." Sabi ko sa kanila. Tapos may tono pagid kayo. Napansin niyo mga kapatid ng mga Ilonggo, ano yung tono nila? The rising and falling intonation. Okay? Makadto ako to sa bukid, kag abaw, kalilintian. Kita nyo, may rising and falling intonation sila. Pero maganda po, matutunan din yung wikang yon. Kaya nga, ay ang Cebuano, nung na-assign ako sa Bacolod, nag-aral ako ng Ilonggo, so marunong na rin ako mag-Ilonggo. So, yun yung kagandahan din. Kaya nga, mag-aral, guro, they have to go hand in hand. At paano yun ginagamit yung tinatawag nating wika? Kaya nga, salik siya sa pagkatuto ng wika. Malaking tungkulin ang mga guro and of course mga estudyante bilang kliyente, bilang tinuturuan mo, malaki ding tungkulin ang kanilang dapat gagawin. Pero una-una ulitin ko, alamin din ang kanilang background, ang kanilang katangian. Okay? Next, ang mga estilo sa pagkatuto. Kanya-kanyang estilo. Kaya nga sa English may mga phrasing yan sa pagkatuto. Sinasabi nga, during our time, sa psychology, sinasabihan kami may moron, may idiot, may satisfactory, may excellent. Pero ngayon, sinasabi walang bubo na bata, lahat bright. Tingnan nyo. Kaya nga depende rin sa estilo ng pagkatuto. Okay? Ito ay kaparaanan na mas higit na gusto ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral. Ayan. Anong style mo sa pagtuturo? Paano nagustuhan na mag-aral ng estudyante dahil sa isang guro? Okay? At may mga uri ang mga mag-aaral. Tinatawag itong, may mga mag-aaral na konkreto yung concrete, may analytical, mayroong communicative, mayroong authority-oriented. So ito yung dapat bantayan ninyo sa pagkatuto ng wika bilang mga guro. Ano-ano yung dapat na mga estilo para makuha niyo yung mga mag-aaral? Then, sabi ko kanina, wala nang bobong mag-aaral. Lalong-lalo na dumating itong psychology galing kay Gardner, Gardner, yung multiple intelligences. May 5 uri ang katalanuhan. Kaya alam ninyo yan, nadaanan na ninyo yan. So ano-ano yan? Linguistic, may mga bright dyan sa lingwahe, logical, then mathematical, may mga visual, magaling mga bata, musical, sa music, may mga bata galing bodily, kinesthetic, yun yung isa. So doon siya bright. Then the interpersonal, the intrapersonal, especially sa pakihubilo sa kapwa. Then may mga naturalistic, may mga existential na mas grabe yung
gamit yung pag-iisip. Kaya nga, ngayon, because of this multiple intelligences or uri ng katalong ayon kay Garner, masasabi natin, iba-iba din ang mga guro na tingnan natin kung paano yung estilo para matugunan natin yung multiple intelligences. At hindi natin masasabi na, itong batang ito, bobo ito. Walang bobo ngayon. Lahat bright. Kaya nga, malaking papel mo bilang isang guro ang ginagampanan mo. Okay? Now, ano-ano to may mga attitude, mga ugali ang mga guro, lalong-lalo na sa iba't ibang salik sa pagkatuto ng wika. Ano-ano yung mga ugali ng guro? Okay? Tandaan niyo ito na dapat nandito na sa atin. Parang bahagi na sa atin. Kayo, hindi pa man kayo maguguro, pero nag-aaral kayo. Tinitrain yung sarili magiging guro, pero dapat bahagi niyan sa atin. Yung iba nga, maliit pa lang, sa yung naalayo may dula-dulaan, mag-role play yan sa yung dula-dulaan na ako yung teacher kayo may estudyante ko. So that's part. Pero kaya nga kailangan nating alamin kung ano yung mga attitude ng isang guro. Okay? Ang epektibong guro ay malikhain. Ang kanyang klase ay masigla, kawili-wili at laging may bagong gawin o gawain. Hindi lamang sa pagpunla at pagkintal ng mga impormasyon o prinsipyo at hangarin, kundi higit sa lahat, ang ninanais ay matulungan na mag-aaral na mapabuti ang buhay ayon sa isang author na si Richard sa kanyang research na noong 1995 na sabi niya, dapat ang guro para magiging epektibo, dapat malikhain ka. Okay? Hindi lang sa pagpunla na nakaintal mo ng mga impormasyon, kundi may mga prinsipyo at mga hangarin. At higit sa lahat, ang ninanais na mapabuti ang buhay ng isang mag-aaral. Kaya sabi ko kanina, ang reward ko bilang guro, more than half of my life nagtuturo ako, pag makita ko matagumpay na ang aking mga mag-aaral. Hindi man ako yayaman, pero at least mayaman ako sa aking nagawa sa aking mga mag-aaral. Ang dami-dami na akong estudyante na mga doktor. Nung nasa NDU pa ako, Dr. Napoles, Dr. Atkiatan, Dr. Sinswat, at iba pang mga doktor. One time, pumunta ako sa regional. Sinalubong ako, brother, teacher man kita, kilalang kilala kita. Ikaw yung isa sa pinakamagaling. Salamat talaga, brother doktor na ako ngayon. Dami na rin akong mga estudyante na mga abogado. Of course, mga teachers, mas marami. Marami rin akong mga estudyante nagiging pari. Sabi ko nga, hindi man ako naging pari, manatili akong brother forever bilang isang lay brother. Hindi man ako naging pari, pero I'm happy na mga estudyante ko nagiging pari. Engineers, ang dami-dami na. Nung bumalik nga ako sa Cebu, naglalakad ako sa mall, sa SM Mall. Then may sinalubong ako. Brother, ang sa Cebuano kasi brother, father, brother. Der yung tawag. Der, kumusta naman ka, Der? Tiningnan ko siya. Kilala ko kaya itong batang ito? Kasi matanda ko may edad na. Alam mo, brother, salamat talaga. Engineer na ako ngayon. Kinsa kabadong ba? Di na naku makuan ba? Maalaala. Sabi niya, naalala mo, brother, na palagi mo akong linuloko sa klase? Ako yun si Mr. Safra. Engineer na ako. Salamat, brother, sa tulong mo. So, yun yung, sabi ko, yun yung reward bilang isang guro. At least may pagpapasalamat. Kaya nakuha ninyo? So, yan. Epektibo ka, kawili-wili ka, masigla ka sa klase, at may laging bago na mga gawain sa klase. Sabi ko, ang hirap. Kaya nga kayo, pag mag-surrender kayo, magiging education student, you surrender now. Pero i-encourage ko kayo, you go. Kasi kailangan kayo ng mga future student ninyo. Then, nasusukat ang pagiging epektibo ng isang guro sa gawain, kaasalan, at sa saloobin ng kanyang tinuturuan. Ito ang resulta ng kanyang mga gawain sa klase. Ito ang batas ng edukasyon. Sabi sa isang manunulat na si Hendricks, 1998. Maganda ito
na susukat ang pagiging epektibo ng isang guro sa gawain, kaasalan, at sa saloobin ng kanyang tinuturuan. Kaya nga, if you have a good attitude, meron tayong magandang pag-uugali, magandang katangian, ito ay tinutularan ng mga kabataan. Okay? At isa yung sukatan na ikaw ay isang epektibong guro. At hindi never ka makalimutan sa mga estudyante mo. Hanggang sa mamatay ka, hanggang sa mag-professional yung mga tinuturuan, hindi ka talaga makakalimutan. Kaya kayo, kung tatanungin ko kayo, ilan ba sa inyo nung nag-graduate kayo sa high school, nag-graduate kayo sa elementary, nag-graduate kayo sa kindergarten, na nagpasalamat sa inyong mga guro? Aywan lang kung meron. Kaya nga, minsan, masakit man isipin, karamihan sa mga estudyante ko nung nasa NDU pa ako, kasi I have been in the university for 16 years. Pag magiging professional na, magiging teacher na, parang hindi nakilala ang kanilang guro dati. Hindi ko naman nila lahat. Kaya hindi ko naman nila lahat. Pero mayroong mga ganun ba? Sabi ko, sweet-sweet mo itong batang ito ng estudyante ko. Pa bakit nga naging professional? Halos hindi naman ako kilala. Anong kasalanan kung nagawa ko sa kanya? Maaring, tinanong ko sa sarili ko, epektibo ba ako bilang isang guro? Bakit nagkaganon siya? Pero ulitin ko, in a class, sabi nga sa English, you cannot please everyone. May isa talaga na ayaw sa'yo kahit na gaano ka kagaling, kahit gaano ka kabait bilang isang guro. May isa talaga yung magdemonyo. Tandaan niyo yan. Minsan nga yung iba, devil's advocate. Magaling lang sa harap, pero sa likod, chismis ka. Yung guro namin, wala yung alam, yung guro namin, ganon. Pero ulitin ko, ayon kay Hendricks, nasusukat ng pagiging epektibo ng isang guro sa gawain, kaasalan, at sa loobin sa kanyang tinuturuan. Ito ay resulta sa kanyang mga gawain sa klase. Ito ang batas. This is the law of education. Kaya nga, we are the boss. We are the manager in the classroom. Pero sa naranasan ninyo, mga teacher nyo noon sa elementary high school, nagkuto-kuto lang sa classroom, nagchismis lang, is that the law sa edukasyon? Yun yung malaking tanong. Sana wag tularan yon. Nagbebenta ng mga ano-ano. Okay? Sana wag tularan yon. Okay? Pero hindi ko rin masisisi ang mga gurong ganon. And why? Their salary is not enough. Kagaya ngayon, pinaasa lang ng mga guro ni Duterte. Taasan ko kayo yung pagkumpanyan niya. Taasan yung sweldo ninyo. Unahin ko ng sundalo at saka pulis. Ilang taon na nagnanasa o nakinabang mga pulis sa sundalo. Ang mga teachers, mga masters, mga PhD holders, wala. Nga. Nasaan na ang pangako? Sabi ko nga, nag-post ako one time, yung mga guro na qualified pa sa kanilang edad, magsundalo na lang kayo. Kasi more than 40,000 ang high school graduate na sundalo. Samantala ikaw, may master, may PhD, 19,000, I think 800, teacher 1. Kawawang guro. Sana naman matauhan itong ating mga official. Eleksyon na naman. Ginagamit ng mga guro. Pero they are not compensated. Pero pag pupunta ka sa ibang bansa, hinahangaan ng mga guro and they are compensated. Talagang sapat ang kanilang sweldo. Pero sa atin, medyo mataas-taas naman, pero hindi pa sapat. But well, ulitin ko, if teaching is a profession, hindi natin yon minsan tinitingnan yung ating salary. Pero bilang tao, kailangan din natin yon. Pero sana naman, with your time, pag magiging professional teacher na kayo, tataas na yan. Umaaring teacher 1 is 40,000, buhay na buhay dapat ang teacher. Pero pag ngayon, kawawa. Sabi ko, buti na lang, hindi ako napunta sa DepEd. Nag-attempt ako nung paglipat ko from the university, Notre Dame University, nag-apply ako sa DepEd. Rank 1 ako, dyan sana ako sa main. Pero doktor ako, bigyan ako teacher 1. Anong gawin ko sa teacher 1? 19,000? Doktor ako? Buti na lang, tumawag itong ating pamantasan. Polytechnic dati ngayon, Cotabato State University. At least, sa college kasi, medyo umaangat yung aming
salary. Salary, depende na rin sa rangko yan. Okay. Next. Ito yung mga katangian na dapat ninyong taglayin, na dapat ninyong isapuso, na dapat, kumbaga, akuin ninyo bilang mga guro. Hindi man ako perpektong guro, pero sana nasa akin itong mga katangiang ito. Una, walang, ano kaya yan? Tingnan nyo. Walang itinatanggi. Ang guro daw, unang katangian, walang itinatanggi. Hindi malilimutan ng mga mag-aral kung ang guro'y may paborito sa klase o sa kanyang pagkakapantay-pantay na pagtrato sa kanyang mga mag-aaral. Sa loob ng klase, dapat siya'y walang kinikilingan at mahalagang maging pantay sa kanyang pagtingin sa lahat ng mag-aaral. Tandaan niyo ito ha. Alaala niyo si Enriquez sa GMA. Ang mali ng inuwi, walang kinikilingan. Okay? Patas lamang ang pananaw. Kinukuha ang bawat panig. Yan yung sabi ni Enriquez. Dapat kayo din walang tinatanggihan. Sa classroom, pantay-pantay. Sabi ko nga, more than half of my life, nagtuturo ako. Wala pa namang report na si Brother Joe Ars, pabor-pabor yan siya. Kaya wala pa naman akong natanggap since nakapagturo ako ng elementarya, high school, kahit saan sa buong Pilipinas. Nag-ikot ako bilang missionary, pero nagkataon lang siguro na missionary ako dati, brother ako. Pagdating ko rin sa NDO, seminary staff ako during that time, maaaring naangkin ko na yon. Okay? Kahit na mga mag-aaral ko, iba-iba yung kultura, wala naman nagsasabi na pabor-pabor. Okay? So, tandaan niya, walang itinatanggi. Dapat pantay-pantay ang paningin ng isang guro. Mayaman man, mahirap man, lalong-lalo mahirap, ito yung dapat binibigyan pansin. Maganda man, gwapo man, gusgusin man, tandaan niyo yan, dapat pantay-pantay. Tandaan niyo yan, dapat yun yung isa sa katangian ng isang guro. Next, may positibong ugali. Nasisiyahan ang mga mag-aral kung sila'y nabibigyan ng papuri at pagkilala o rekognasyon. Malaki ang impact nito sa kanilang tiwala sa sarili at direksyon. Naniniwala at nasisiyahan siya sa tagumpay ang kanilang mag-aaral. Yun. Okay? Positive attitude. Kailangan yung isang guro. Okay? Masaya siya. Kasi bakit? Ang ano kasi, special itong sinasabi dito, sila'y nabibigyan ng papuri at pagkikilaw, rekognasyon, especially yung mga bata. Napansin nyo, elementarya, pati kahit na sa high school, pagsasagot ka, very good, ang galing, pwede ba na siyang palakpakan? That's something sa mga mag-aaral. Okay. Sir, halimbawa, pag may nagkamali, mali talaga yung sagot, anong gagawin ng isang guro? Huwag mo siyang ipahiya. Okay. Respeto ko yung ideya mo, yun yung ideya mo, ganun lang man. Huwag mong ipahiya. Kasi ibang mga guro, mahilig magpahiya. Saan ka ba? Wala sa libro, ganito, ganito. Tinuturo pa. Pag ganon, bad teacher. Why? Karanasan ko ito. First year college ako dito sa Notre Dame University bago ako pumasok sa seminaryo. Subject namin is mathematics. Meron kaming yung topic, hindi ko talaga makalimutan yung you toss a coin. Antog-antog ba? And during our time, yung coin, yung piso, malaki pa yun yung kay Rizal. Siguro na may nabutan nakikita sa inyo, nakatago sa mga magulang ninyo. Sige, antog. Yung katabi ko, tapos na ang activity, sige pa rin siya antog. Yung bang parang hantak sa ibang term. Nakangiti ako, tapos ako yung tinutukso, ako yung tinuturo ng teacher. Pinapahiya ako in public. Ikaw, Mr. Alferez, kala mo bright ka, ang bobo-bobo mo. Wala kang alam. Ang ginawa tawon sa pobreng teacher ninyo,
sobra pa sa basang sisiw. Taga-bundok ako, pinapahiya pa, kawawang-kawawa. Sabi ko, bad teacher. Na-realize ko nung nagiging guro ako. Sabi ko, bad teacher. Nung naging brother ako, malapit ako kasi mapari, bumalik ko sa NDU. Diyan ako na-assign. Hinahanap ko yung teacher. Hindi ko makalimutan. Si Ma'am Basco ang apelyido. Hinahanap ko. Nasaan yun si Ma'am Basco na nagmagaling na teacher? Buti na lang wala siya. Kasi kung nandyan siya, ipamukha ko rin siya na ito yung estudyante mo, bubo-bubo sa mathematics. Para matauhan siya, buti na lang nawala na siya sa paningin ko sa NDU. Anyway, hindi naman ako nagpahambog, pero gusto pong ipamukha sa kanya, iparealize sa kanya na mali ang ginawa niya sa akin. Buti lang na-overcome ko. Sabi ko nga, guro man ako ngayon, never kong gagawin ito sa mga estudyante ko. Ipahiya ko ang estudyante ko. Okay? Tandaan niyo yan ha. Alam ko may mga karanasan, masamang karanasan kayo sa ibang guro ninyo. Pero as teacher, wag tularan. Wag tularan. Dapat mayroon kang positibong pag-uugali. Minsan yung iba kasi no, sa totoo lang, elementary, high school kayo, ang sungit-sungit ng mga teacher, ang pangit-pangit pa, ang sungit-sungit pa. Sino namang estudyante diyang masiyahan? Ayun talagang problema nila yon. Pero okay, sabi ko sa inyo, huwag tularan. Baka pag tinularan mo yon, yun din yung reaction. Sa Cebuano may tinatawag kayong bara-ibara. Kung ano yung ginawa mo sa teacher noon, magiging teacher, yun yung gagawin din sa mga mag-aaral mo. So sana hindi mangyayari sa inyo ha. So kung ano man yung mga pagkukulang ng mga teacher noon, kayo nang magpuna at wag nang ulitin pa. So yun ha, may positibong ugali. Next, nakatangian, may kahandaan. Ito ngayon. Ang kahusayan or competence at kaalaman sa saklaw sa nanilalaman sa mga paksang itinuturo ay kinikilala ng mga mag-aaral. Madaling makilala ng mga mag-aaral ang gurong organisado at handa ng magturo. Ayan, may mga estudyante dyan. Especially yung estudyante na ginagamit yung utak. Pero ang estudyanteng bulakbol, mas masaya pag walang klase. Pero dapat ikaw, guro, laging handa. Parang Boy Scout ba? Laging handa. Kasi sinasabi nga, ang kahusayan at kaalaman na saklaw sa nilalaman ng mga paksang itinuturo ay kinikilala ng mga mag-aaral. At makikilala din nila at malalaman din nila kapag ikaw ay hindi handa. So, paano hindi ako handa? Nagiging guro na kayo, nag-away kayo sa asawa ninyo, mga anak ninyo. Gawin mo, mag-absent ka na lang para walang mahalata ang estudyante. Kung kayo, especially pag bago pinturo, may mga boyfriend kayo, may mga girlfriend, nag-away kayo, kaya nga ang punto, huwag kang magpa-epekto. Ang mahalaga, sa isip mo, I am a teacher. Laging handa ako. Kahit saan man ako ilagay, tatayo pa rin ako bilang isang guro. Kaya nga, napanood siguro yung Stand Up and Deliver. Ang ganda yan, panoorin niyo yun. Yung pelikula yung Stand Up and Deliver. May matutunan kayo doon bilang isang guro. Ha? Huwag kalimutan nyo na. Dapat handa ka. Pero alam ko, sinasanay man tayo, gawa ng lesson plan, motivation, yung sinabi natin kayo, paano i-motivate yung estudyante, anong gagawin mo, lahat-lahat. Kaya naghanda ka talaga. Sir, bakit ngayon sa college may mga teacher na hindi naman handa? Pero thinking, nakita ko sa college naman, hindi kagaya iba na kasi sa high school. Ang college, yung iba nga, mga teacher, may mga kasama na, hindi nagdadala ng libro yan. Kumbaga, nandito na. Okay, dito na. May mga galing na mga teacher, hindi nadala libro. Pero kayo, may module. Pero ngayon, problema man tayo dahil dito sa ating virtual. Pero ako personally, sa paghahanda, nakita ko na mas, para sa akin ha, mas epektibo ito na recorded lecture para ulit-ulitin ninyo. Saro naman, wala kayong matutunan kaysa nag-Zoom tayo or nag-Google Meet tayo, biglang may mawala, biglang may nag-ingay, at least ngayon, ako lang nagdaldal, ako lang maingay. Ako ang pinapakinggan ninyo. Okay?
At isa masasabi ko, I think handa din ako. Kaya handa din ako. Kuha natin. Anyway, kanya-kanyang estilo yan. May mga teacher naman, magsisend ng module, hindi naman dinidiscuss. Problema yan. Pero by the way, magsisend din ako na may mga article na mga module. Kung hindi ko man i-discuss, trabaho niyong magbasa kasi may pinapagawa ako. So that's part, bahagi yan sa kahandaan. Malinaw? Sana malinaw yan. Then, may haplos personal. Tinatawag itong the personal touch. May haplos personal. Pinahalagahan ng mga mag-aral ang gurong may kaugnayan sa kanila. Yaong tumatawag sa kanila ng pangalan, palangiti, nagtatanong tungkol sa kanilang nadarama or opinyon. Itinutuklas ang kanilang interes at tinatanggap ang tunay nilang pagkatao. Ang pagkukwento ng guro ng mga kwentong may kinalaman sa aralin ay higit na nagugustuhan ng mga mag-aaral. Okay. So, kaya nga napansin ninyo, kinikwento ko yung karanasan ko sa inyo. Kasi that's my personal na karanasan na gusto kong ibahagi sa iyo kasi mga future educator kayo. Na sana naman yung mga masamang naranasan ko, hindi ninyo mararanasan or hindi nyo gagawin kung naranasan man ninyo kung magiging guro kayo. Yun yung personal. Kasi by the way, minsan itong personal, sabi dito na ito yung doon, very attentive, nakikinig talaga yung mga mag-aaral. Okay ito Pero by the way, bilang personal touch, alam ko kayo, yung iba mayayaman, yung iba naghihikahos. With my story, ang hirap-hirap namin, taga-bundok ako, farmer, mga magulang ko. Of course, farmer din ako. Pero hindi ko yung kinakahiya. Noon, nakapag-aral ako sa Notre Dame, pero ilang beses ako sa isang week na mag-absent dahil yung pag-aani. Minsan nagtatanim ng palay para magkapera, para may itustos. So, yun yung gawain ko noon. Dahil sa kahirapan, wala talaga. Buti na lang, nagtagumpay ako. Kaya nga, sinasabi na hindi hadlang ang kahirapan ng isang tagumpay. Kaya nga, bakit naging doktor ako? Pero sinasabi ko lang, dahil na rin siguro may mga generous souls, may tumutulong sa akin. Lalong-lalo na nung nag-aral ako sa seminaryo. Pero sabi ko nga, mga realisasyon ko ngayon, kung hindi ako nakapag-aral sa seminaryo, hindi tayo magkikita, hindi niyo ako makikita ngayon sa aking recorded lecture. Kung harap-harapan lang sana ito, magkikita tayo. Pero pag wala nitong pandemic sana naman, lapitan niya ako, sir, ako yung teacher, estudyante ninyo. Sana naman, baka i-deadman ninyo ako. Okay? So, hopefully next year, sa susunod na yun, bago kayo mag-graduate, mawala na si COVID, kita tayo dito sa ating pamantasan, pakilala naman kayo. Hindi ko man kikilala. Okay? Kahit na may pagmumukha kayo sa Facebook ninyo, sa Messenger ninyo, hindi ko kayo kilala. At lalo nang hindi ninyo ako kilala. Kikilala niyo ako dahil yan, may picture nagdadaldal ako. Pero yun wala man tong personal touch talaga, kwento lang ito. Sana naman may natutunan ako sa kayo sa pagkikwento ko minsan sa aking buhay habang tuloy-tuloy yung daloy ng ating talakayan. Next, masiyahin. Naalaala ng mga mag-aral ang gurong masiyahin sa klase, ang dagling pagbibiro at pagpapatawa sa mga sitwasyong nahihirapan at napapahiya ang mga mag-aaral ay nakapabawas ng paghihirap o kahihiyang dinadanas ng mga mag-aaral. Sayang, kasi hindi man yan madama na nagjo-joke ako, iba kapag virtual. Iba pag nasa harap-harapan. Of course, by nature, joker ako. Okay? By nature, joker ako. Pero, hindi ko maipadama sa inyo ngayon kasi dahil nga ito, recorded lecture, virtual tayo. Pero, yan, tandaan nyo, dapat masiyahin ka. Pero, paano na yung mga guro na ganun talaga personal nila. Tawag namin sa Cebuano, yung ang pagmumuka, yung palagi nakasimangot, 7 Biyernes yung tawag namin, parawi malungkot, palaging nakasimangot. Pero
hindi naman yung sukatan yung pagmumukha niya. Ang mahalaga, mabait siya. Pag malapitan mo siya, doon mo siya makikilala. Okay? Tandaan nyo, isa sa katangian, masiyahin dapat ang isang guro. A teacher should be creative. Malikhain ang isang guro. Ginugunita ng mga mag-aral ang kanilang mga malikhaing mga gawaing pang-classroom. Lalong-lalo na sa oras na ginaganyak sila para sa isinasagawang aralin pati na ang pag-aayos ng classroom ng kanilang guro. Okay. Pag-advisor kayo, of course, expected. Gaganda-ganda yung classroom, linalagyan ng mga palamuti, ganda-ganda yon. Sa klase, may mga ginagawa ding teacher bilang creative. Ako personally, pag sana harap-harapan tayo, may enjoy din kayo kasi I know sa magic, nagmamagic ako sa klase, pero ngayon hindi ko pwedeng maipadama sa inyo kasi virtual man lang ito. Pero sa klase, every time, part of my motivation, nagmamagic ako. Dami akong alam na magic. Kaya nga, ang tawag sa akin ngayong harap-harapan, si Brother Joars, ang teacher namin, the magician. And of course, that's part of my creativity. Of course, umaawit din ako. Minsan, dadala ako ng gitara kasi may talento tayong ganon. So, kasi that's part of creativity. Halimbawa, sa isang paksa, kailangan song analysis. Dadala ako gitara, ako yung maawit, kayo yung mag-analyze sa awit. Diba? Iba ang dating. Kaya nga, panawagan din sa inyo, pagkamali kayo, being creative, i-discover na ninyong talent ninyo. Kung marunong kayo mawit, sumayaw, mga musical instruments, i-develop ninyo yan. Kasi malaking tulong yan sa klase. At saka yun yung hindi makalimutan ng mga estudyante. Kaya nga, ako personally, for 16 years sa NDU, isa sa trademark ko, pag makita ako sa estudyante ko, si Brother Joars, the magician, ganun agad. Kasi halos sa klase ko, nagmamagic ako, part of the motivation. Pero hindi madaman nyo ngayon kasi pwede naman mag-magic ako, pero later siguro sa sunod ko na presentation, makita naman ninyo para masubukan ninyo. Pero iba yung harap-harapan. Okay. Next, marunong tumanggap ng kamalian. Marunong bang tumanggap ng kamalian ng mga teacher ninyo noon? Ay one lang. May mga teacher na parang sino. Hindi marunong tumanggap ng kamalian. Okay? Dapat marunong ka. Kasi sa pagkakamali, doon ka natututo. Okay? Dan, nababatid ng mga mag-aaral kung nagkakamali ang kanilang guro, lalong-lalo't sila ay labis na naapektuhan bunga ng pagkakamaling ito. Nagiging modelong isang guro kung tinatanggap niya ang kanyang pagkakamali at buong pagpakumbabang humingi siya ng kapatawaran sa pagkakamaling kanyang nagawa. Okay, mas i-appreciate pa. Pero pag pahambog-hambog ka, problema yun. Hindi pwede yun kasi natamaan yung ratabat ko. Nasaktan ako, dapat astig ka. Hindi ka marunong magpakumbaba. Kasi nasa kultura na namin yun. Kasi kami, royal blood kami. Dapat di kami pwedeng magpatalo. Go to hell. Kung teacher ka. Na may mga ganun ha. Astig-astig. Hindi ka na nararapat bilang isang guro. Ayaw mong tanggapin ang mali. Kaya personally, kung harap-harapan tayo, pag may magtanong na mahirap sagutin, hindi ko sinasagot yan. Maaring tatanungin ko yung iba. Baka may nabasa kayo. Baka familiar kayo sa salitang ito. Ako hindi ako familiar. Sige, mag-research tayo. Kasi alam mo na you are not jack of all trade. Okay? Ang mali is mali talaga. Tanggapin mo, nagkamali ka. Spelling, kaya nga minsan magsulat ako sa pisara. Mali man. Sir, mali. Ay, sorry. Mag-sorry agad ako. Nagkamali ang chalk. So, tatawa yan sila. Okay? Kasi in a form of joke, hindi ako nagkamali. Pero at least tatawa sila. Nagsusorry ako. Ay, sorry, mali ang chalk. Okay? So, yan ha. Then, mapagpatawad. I think that's self-explanatory. Nagkasala mga estudyante, nagkamali mga estudyante, patawarin mo. Kaya kinalulog na ng mga mag-aral ang gurong marunong magpatawad sa kasalanang kanilang nagawa. Lalo't yaong nauukol sa kanilang maling gawi at ikinikilos. Ang guro ang
tagabuo ng anumang tunggaliang nagaganap sa klase, kaya't mahalagang maiwasan din niyang magbigay ng di magandang puno o call dito. Yan, ang ganda, no? Okay? Yun yung hindi ka makakalimutan. Kahit na nasa section 11 ka pa. Pag yung mga batang makukulit, pinatawad mo. Pero with my experience, alam nyo, karamihan sa mga batang nagti-thank you, lumalapit sa teacher, yung nagiging professional, yung mga bata, yung mga mag-aaral noon na makukulit. Yun yung malaking ibinigay lang pagpapasalamat sa teacher. Brother, salamat talaga kahit na makulit ako doon. Pero kundi dahil doon, hindi ako magiging ganito. Kahit na yung pinapagalitan mo ako, pinapatawad mo pa rin ako. Naalala ko one time, yung sa Cebu pa rin ako nagturo. Hindi ko na mapigilan. Kunilihan ko yung estudyante ko. In which bawal man yun, pero hindi ko na pigilan. Imagine na, nakapari, nakasutana pa ako. Kinilihan ko, kinanon ko. Ano ay? Sobra na. Okay? Ang sitwasyon, ganito yon. Nag-exam kami. Harap-harapan, nasa harap ko siya linagay. Nag-open ng notes. Ano yan? Then, sinabihan po naman ako, Ilocano man yun. Nagkataon man na, ukinam, atoy na brother, nung narinig ko, automatic ko kagad. Ano yung sabi mo? Punta ka sa office mamaya. Kasi I was the prefect of discipline during that time. After the class, of course, binagsak ko sa klase namin. Pinaretake ko siya. Pumunta sa office. Ang ginawa niya, suntok ng sarili niya. Grabe, bukol-bukol. Pagkatapos, sige, hinayaan ko lang. Suntok niya. Pagkatapos, umiyak. Then, tinanong ko, bakit sinaktan mong sarili mo? Kasi brother, ganito kasi brother, hindi kita gustong saktan kasi sa bahay, palagi akong sinasaktan ng tatay ko, kasali pa yun yung uncle ko, kasali pa yung kapatid ko, palagi kong sinisaktan pag nagkakamali ako, ganito. Hanggang yung batang yon naawa ako, kahit na nagkamali siya, at pinatawad ko siya, at lubusan kami ngayong nagiging kaibigan. Tapos, after high school, nag-join siya ng military. Military yung nagkita kami. Brother, salamat, military na ako ngayon. Sundalo na ako ngayon. Sabi ko, yun yung kagandahan. Yun yung kagandahan na marunong kang magpatawad. Okay? Next, may respeto. I think this is very common. If you want to be respected, you have to respect yourself and of course, respect others. Sa amin, member man akong Karanso, isa sa ang motto namin ay respect one another. Respect one another. Same is to sa klase. Bilang guro. Okay? Ang kinalulog ng guro ay yaong marunong maglihim ng markang kanyang ibinibigay sa kanyang mag-aaral o yaong kinakausap ang mga mag-aaral na may nagawang pagkakamali o kasalanan nang walang nakakarinig at nakakaalam o yaong nagpapakita ng sensitive sa nadarama o ng kanyang mga mag-aaral, nagiging marubdob ang mga mag-aaral na matupad ang kanyang mga tungkulin. Ayon. Pero may mga time talaga na with my experience, minsan harap-harapan talaga kasi pag mga bata kailangan mong irespeto, kailangan mong disiplinahin. Minsan itong respeto medyo nilabag. Pero sabi ko nga, when I was kasi kahit ako na-assign, prefect discipline yung role ko, na-assign ako sa President Quirino, dito sa Sultan Kudarat, na-assign din ako doon sa Mati, Davao Oriental. Ang nangyari, minsan nga, as prefect of discipline, pakita mo yung authority mo. Kasi may mga bata talagang respeto at kailangang disiplinahin. So, as prefect of discipline, one time, dinisiplina ko. Bawal mang mamalo, pinapila ko sila, pinalo ko. Pero, well, later, kinakausap ko, nagsusuri naman ako, nagsuri din sila sa mga kamalian nila. Okay? So, that's very common yung respeto, Dapat mayroon tayo ganyan. Pero sabi ko minsan,
with my experience, nalalabag ko yan, pero at least mahalaga nagsusorry din ako. Then may mataas na expectation. Ano yung the high expectation? Ang di makalilimutang guro ay yaong nagpapakita ng napakataas na pamantayan, lalo't lalo na hinahamon ng kanyang mga mag-aaral na gawin ng mahusay ang kanyang pinag-uutos. Madalas na mawawala ng tiwala sa sarili ang mga mag-aaral kung naniwala ang guro na may mga kakayahan ang kanyang mga mag-aaral, magiging marubdob ang mag-aaral na matupad ang kanilang mga tungkulin. So yan. Alam nyo, class, gusto ko lahat magtagumpay. Gusto ko lahat maging professional. Na gusto ko lahat after how many years makita ko kayo nakatayo sa sarili nyo mga paa. At lahat kayo taas noo na natapos ninyong pag-aaral bilang professional. Yun yung mataas expectation ng isang guro sa kanyang mga mag-aaral. And with that, dapat, sabi ko nga, kagaya sa karanasan ko, ngayon nga, mga classmate ko at saka ibang mga teacher ko nung mga buhay pa, hindi sila makapaniwala, uy, si Brother Joars, kung nung naging pari, sana ako, grabe yung taas nila. Taas no. Ngayon, nagiging doktor ako. Wow, congratulations. Hindi ko inaasa na magiging doktor ka. Pero may tiwala ako sa iyo noon. Kaya sabi ko, sino man ako noon sa klase? And of course, nakatop din tayo, pero sino ako noon? Pero ngayon hindi naman ako somebody, pero at least naabot ko yung pinakarurok ng tagumpay ng isang edukador bilang isang doktor. And that's something. Kaya nga kayo, hamon ko din yan sa inyo. After you graduate, mag-master kayo, mag-doktor kayo, doctoral kayo. Ano ay? Yun na yung kailangan sa ating edukasyon ngayon. Pag magpabihain ka, walang mangyayari sa buhay. So yan, that's also my expectation sa inyo na mataas din kasi nandito na kayo ngayon. Surely kayo mga education student, pinipili kayo. So therefore, ipakita din ninyo. Ang expectation ko na lahat kayo magiging guro. Okay, magiging guro. Lahat pasado dapat sa LEP. Okay? Then, mapagmahal. Pag-aalala at mapagmahal ang isang guro. I think that's self-explanatory. Marami mga gurong ganon. Especially kung ma-assign ka sa liblib na rugal, kita mo, estudyante, gutom mo lang pagkain. Minsan, mga guro, binibigyan ng pagkain. Okay? Minsan lang pamasahe, binibigyan ng pamasahe. That's part bilang caring o mapagmahal na guro. The next is, ipinadaramang kabilang ang mga mag-aaral. Kagaya dati na you are part. Lahat mahalaga. Sabi nga ni Rap, bawat isa ay mahalaga. Yun din yung dapat gawin ng isang guro na laging nasa isip ng mga mag-aaral na sila'y kabilang sa klase. Walang outcast, walang hindi kasali. Bawat isa ay mahalaga. Okay? Not madarama yun ng mga estudyante. Kaya nga ako, kung harap-harapan lang ito, yung mata, tapos naglalakad ako habang nagle-lecture, minsan tinatapik ko, so paikot-ikot ako, para maramdaman ninyo, mahalaga pala ako. Tinatawag ko, lalong-lalo na ayong hindi magsalita. Kasi yung magsalita, hindi naman problema kasi gawin taas kamay. O ikaw, anong ideya mo? Mahamon sila. Kasi para sa akin, lahat kabilang kayo sa klase. Walang ma-left out sa klase. Okay? Now, ano naman itong guro? So, palagi, dami nating alam dyan. Malaki ang pananagutan ng mga guro. Sabi natin kanina, sa pagkatuto ng wika. At ang buong katauhan sa loobin at panlahat na kaalaman at estilo ng pagtuturo ay maaaring magiging sanhi sa pagkakaroon o pagkawala ng interes ng kawilihan ng mga bata sa pag-aaral ng wika. So yan, malaking tungkulin ang ating mga guro. Nasa ating mga kamay. Sabi nga, nasa ating mga kamay, nasa ating mga kamay, ang pag-asa ng bayan, nasa ating mga kamay, nasa ating mga balikat, nasa ating mga balikat, ang pag-asa ng bayan, nasa ating mga balikat. Ayan, mga guro, yan yung malaking hamon sa inyo.
Then, ang mga gampanin ng guro sa loob ng classroom. Okay, ayan. Pagbibigyan ng impormasyon at paglalahad ng kaalaman. Then, paglalaan ng patnubay at tulong ng mga mag-aral upang pagsanayan ang matamong kaalaman. Kaya nga, mayroon noon, binalik na yata yung sa amin during our time yung GMRC, Good Manners and Right Conduct. Ngayon yata sa DepEd, binalik na din yun kasi malaking tulong yon, especially yung mga bulakbol na mga mag-aaral. Then, pagbibigay ng angkop na pagganyak sa pamamagitan ng paglalaan sa iba't iba at makawiwiling gawain na nagbibigay ng pagkakataon upang maggamit ang wikang natutunan. Dan pagbuo ng mga kabuang gawain sa pagtitiyak na magagawa ng mga mag-aaral ang gawain ng isang kaligiran na walang pangamba o pagkabahala. Yan yung gampanin ng guro. Then, binibigyan sigla ng mga mag-aaral sa pamagitan ng pagbibigay ng mga papuri. Ito ang huwag kalimutan, pag mag-practicum kayo at sa maging guro kayo, very good, excellent, satisfactory, magaling, lahat-lahat ng papuri gawin ninyo. Kasi nakatatak yun sa mga mag-aaral. Kasi maganda yung sabi natin yung the recognition ng isang tao. Then palagi may ginagawang pagtataya at ebalusyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa wika. Of course, kailangan yon. Kaya nga, meron tayong quizzes. Ang ginagawa ko dito, meron kayong mga katanungan na binibigay at sinasagot ninyo kasi bahagi yon. Kasi para may class record, isulat ako sa class record. Pag hindi ka nagsasubmit, kaya nga ganito, linawin ko kayo, every time may pinapadala ko, may lecture, recorded lecture, may module akong pinapadala sa ating group chat, gawin ninyo. Kahit na wala kayong attendance in return na mayroon kayong ginagawa. Pag sinasabi, on time na mag-submit, on time na mag-submit. Pag hindi on time, of course, may bawas yun. Okay? So, mga mag-aaral, maraming salamat sa inyong lahat. Sana may natutunan kayo sa ating topiko na ito. At kung ano yung gagawin niyo, siguro sulat ko na lang doon sa ating group chat. At once again, maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless you all. Dalaygon ang Diyos. This is Brother Joars of the Order of the Discalced Carmelite Seeker.